Magandang hapon sa bawat isa. Tayo'y magsisimula na sa ating panghapong pagsamba. At muli, nais nating bumati ng Happy Lord's Day sa ating mga kapatid na naririto sa ating bahay-sambahan at gayon din sa ating mga kapatid na nandyan sa mga live stream. So, salamat sa Panginoon na nagpapatuloy tayo sa ating pong pagsamba sa Panginoon ngayon na meron ng pagtitipon. Malaking bagay ito sa atin sapagkat maraming mga lugar na wala pa rin pagtitipon ngayon. Maraming mga churches na hindi pa rin nagkakaroon ng pagkakatipon for some reasons. No? So we thank the Lord for this blessing na binigay niya sa atin at dito rin sa atin sa San Pedro ay medyo mas maluwag na ng konti kesa sa iba. Okay, wala na akong announcement, no? Na-announce na naman sa atin kanina ni Pastor Proy yung mga dapat nating malaman. At isa na nga dyan ay yung sa darating na linggo ay meron na po tayo muli na Lord the Supper. Siyempre, dahil pa rin sa sitwasyon na meron tayo ngayon, gagawin natin na dalawa ang ating Lord Supper sa umaga at saka sa hapon. So, sana mindful kayo dyan sa ating mga gawain. Gayon din, nakalimutan ko yatang batiin si Shania Abanto Carpio dahil birthday niya this week. So, happy birthday sa iyo, Shania. Kahapon, di ba? Oo, so nakalimutan nating batiin noong nakaraan. Pero sana nanonood si Shania ngayon, no, sa ating live stream. Ay happy birthday sa iyo. Na actively umaattend siya ng ating Bible study doon sa Brentville. Okay, sa mga ipagpipray natin, isama natin sa panalangin yung father ni Tony Ople. No? Medyo nakakaramdam ng panghihina ngayon dahil 2 weeks ago yata na siya ay tawag ba diyan na bumagsak, parang nadulas at dahil doon nakakaramdam ng panghihina sa kanyang katawan. Panalangin natin ng pagpapagaling sa kanya ng Panginoon at dadalawin nga ni Tony ngayong week na ito ang kanyang father. Ilan taon na yung father mo, Ton? 81. Wow. So, talagang may edad na rin. So, sino pa ba? At patuloy nating pag-pray si Pastor J. Serila. Siya po ay nagsimula na ng kanyang chemotherapy. At alam naman natin ang epekto ng chemo, sa isang tao. Pagkatapos nito, siyempre, nung kinimo siya, nag-text kagad sa akin na, okay naman ako, Pastor. Siyempre, after ilang days yun, mararamdaman niya yung epekto. So, ipag-pray natin sapagkat wala namang ibang advice ang doktor sa kanya, kundi yun. At yun ang sinusunod niya. Pag-pray din natin ng provision dahil hindi rin mura ito. Mahal din po ang pagpapakimo per session. So, pag-pray natin that God will provide sa kanilang pangangailangan. Nakakapagpadala rin tayo ng konting tulong sa kanya doon at sana rin magpatuloy ang provision ng Panginoon. Isama pa rin natin sa panalangin yung binanggit ko noong nakaraan na yung isang pastor na kakilala namin sa Davao del Norte, sa Asuncion, Davao del Norte, Pastor Alberto Montero. Siya po ay parang yung buong family niya kasi nagkaroon ng COVID. So, nahihirapan sila ngayon at pag-pray natin ng pagbibigay ng Panginoon ng kagalingan sa kanyang family. Siya ay nagpapastor sa isang maliit lang na simbahan, sa isang maliit na church sa Asuncion, Davao del Norte. Pangalan ng church nila ay halos pareho rin natin, Sovereign Grace Faith Baptist Church. Mahaba-haba. Sovereign Grace Faith Baptist Church. Ipanalangin natin si Pastor Alberto Montero. Madalas siya sa akin nagbibigay ng
prayer request na pag-pray daw sila, yung kanyang buong family, no, na pagalingin din ng Panginoon. Yung mother ko, pag-pray din natin, ano, dahil mayroon din siyang karamdaman ngayon, at siguro may allergy, may ubo, no. Siyempre ngayon pag may ubo parang maikakabit natin kagad sa COVID, kaya medyo nakakakaba rin, ano. Panalangin natin ang pagbibigay sa kanya ng kagalingan. Yan lang mga sasabihin ko, maliban lang meron pa ba akong nakalimutan na dapat ipaalala sa bawat isa? Ito pala, si Pastor Proy sa akin. Si John Paul at saka si Maui ay ang kanilang anniversary. No, tama ba to? Pero matagal pa, Pastor, July? Sabi ko, July 29 dito. June ba yan? Sigurado? Baka masyado tayong advance, ano? Nakalagay na. June 29. Okay, so andito si Maui, no? Saka si Paul kaninang umaga. So, hindi natin nabate. Pero palagay ko naman nandiyan sila sa live stream ngayon. Maligayang anibersaryo sa inyo. Okay, yan lang. Maghanda na tayo ng ating mga sarili sa pagsamba ngayong hapon. Magkaroon muna tayo ng maikling sandali ng pananahimik. Tayong lahat ay tumayo para sa ating unang himno na awitin. Nawit natin to sa prayer meeting. I don't know about tomorrow. GC, na maghintay lang kasi na wala tayo sa ere. Nangyayari nga yan sa mga mas malalaking network, Noong last week ako ay
para nakasubaybay sa DCRH. Biglang nawala sa ere. Akala ko nagka-diferensya lang yung radyo. Yung pala sabi nung ni Deo Macalma, talaga daw na ano sila, nagkaroon ng technical problem. So if it happens to big networks like DCRH, mangyayari rin yan sa atin dito. Hintayin lang po natin kasi yung ating wifi ay matagal po yan mag-reset eh. No? Meron na sa wifi. Tagal ano? Medyo matagal tong wifi na to So, hintay-hintay lang po tayo mga 2 oras. Parang andyan na. Andyan na, no? Smile, smile lang muna tayo. Smile, smile. Hindi makikita mga mukha. Okay. Yung sa kanta na lang. Please. Kaya nga. Mag-start tayo sa pagkanta. Pagka natin. Dito. Wala. Di natin malaman ba't nagkaganon eh. Ka-attend lang ni Kuya Amado eh. Dumating lang si Amado, naputol na yung ating yung ating live stream. Wala namang init doon. Okay. So talagang ano lang yung kuryente. Ano, brother? Okay, tuloy na tayo uli sa ating pong
pagsamba sa Panginoon, pasensya na sa ating mga kapatid na nandyan sa live stream. Bigla lang pong namatay yung ating kuryente. Kaya pagka namatay, magre-reset tayo ng matagal. So, okay lang. Tayo ngayon ay magpatuloy sa ating pag-awit ng ating pong hymno na I Know Who Holds Tomorrow. We'll start from the beginning. Let us sing that hymn. Tayong lahat ay tumayo. Manalangin tayo. Maraming bagay nga, Panginoong Diyos, sa aming buhay, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa bukas, ay hindi namin alam. Ngunit, isang bagay ang pinagpapasalamat namin ng malaki, na kayo na may hawak ng bukas, kayo na siyang may kontrol ng bawat araw at panahon, kayo na nasa itaas ng lahat ng mga pangyayari, sa nakaraan, sa pangkasalukuyan at sa darating, ang siyang aming Panginoon, ang siyang aming tagapagligtas, ang siyang aming pinagsasaligan ng lahat ng bagay, ang siyang
nagbigay sa amin ng pag-asa sa buhay na ito na walang katiyakan. Salamat sapagkat ang iyong anak na si Jesus ay iyong ibinigay para sa mga makasalanang tulad namin upang magbuwis ng kanyang buhay, upang ibigay ang hindi kayang ibigay ng sino mang tao para sa kanyang sarili o para sa kanyang kapwa-tao. Yan ay ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa pagpapala na kami pwedeng magkatipon, hindi man kasing dami nung nakaraan na wala pang pandemya, pero blessing na rin na kami ay merong ganitong klase ng pagkakatipon at meron ding live stream na napapanood kami ng mga kapatid namin, hindi lamang ng aming mga members at attenders na hindi nakakapunta sa aming pong pagtitipon sa iglesia dahil sila po ay hindi pa pinapayagan o maaaring hindi pa sila nasasakop ng mga pinapayagan ng aming pong pamahalaan. At hindi lang yon, nagpapasalamat kami sapagkat marami ang naabot ng aming live stream, hindi lamang dito sa aming pong community, sa SGCC, kundi sa iba pang mga lugar at maging sa ibang bansa. Gamitin niyo po ang aming pong gawaing ito, ang pagsamba namin, at ang pangangaral ng iyong mga salita upang katagpuin ang pinakamahalagang pangangailangan ng tao. Iyan ay ang kanyang pangangailangang pangkaluluwa at ang kanyang kaligtasan. Dalangin namin ang iyong tulong sa inyong lingkod na mga ngaral ngayong hapon, kung papaanong tinulungan niyo po kami kaninang umaga at sa amin pong pakikinig ng iyong mga salita sa Sunday School, sa morning service, at gayon din ngayon pong mahapong ito ay kami umaasa na patuloy nyo kaming sasamahan ang pagbaba ng inyo pong banal na presensya sa aming kalagitnaan, ang aming pong hinahangad at pinag-iimbutan na sana'y dumating at magbigay ng sigla, magbigay ng tulong sa amin upang kami ay makasamba ng masigla sa aming puso namin at anumang bagay na amin pong matututunan o anumang bagay na aming maririnig. Maaring yung ilan sa mga maririnig namin ay mga bagay na alam na rin namin at narinig na rin namin. Ngunit laging magkaroon nawa ito ng impact sa aming mga puso at patuloy na ito ay magbigay ng pagpapatibay ng aming kaluluwa, pagpapatibay ng aming pananampalataya, at pagtuturo pa rin para sa amin upang lalo kaming lumago at tumatag at lalo pa kaming maging malakas sa aming pong pakikibaka sa buhay na ito at lalong higit para lalo naming maintindihan ang pinakamahalagang bagay sa buhay. At ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi kung ano ang hanap buhay na meron kami, kung ano ang edukasyon na meron kami, kung anong pamilya meron kami, kung nasa ang community kami kabilang, kundi ang pinakamahalaga sa lahat ay ang makilala namin kayo. Ang maunawaan namin ang iyong kalooban at mapabilang kami sa iyong pamilya at maligtas sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus. Panginoong Diyos, nais naming ipanalangin sa inyo ang mga may karamdaman. Patuloy niyo pong abutin ang mga kapatid namin na may karamdaman, ng aking mother, si mama, panalangin namin ng pagpapagaling mo sa kanya. Panalangin din namin ang father ni Tony Ople. Sana po ay palakasin mo siya at bigyan siya ng kasiglahan. At dalangin din namin si Pastor Jay sa kanya pong pinagdadaanan ngayong chemotherapy. Nawa, Panginoon, ay maging effective ito para sa pag-treat sa kanyang seryoso ring karamdaman. Dalangin namin ang biyaya mo. Bigyan mo siya ng katatagan, physically, and most of all spiritually in times like this na may pinagdadaanan siyang pagsubok. Ang pamilya ni Pastor Alberto Montero, na silang lahat ay nagkaroon ng COVID, we pray for strength, we pray for blessing na sana po ay bumalik na ang kanila pong kalakasan at kagalingan para makapagganap na sila ng kanilang tungkulin. Marahil wala rin silang worship service sapagkat ang kanyang buong family ay meron pong karamdaman. Panalangin din namin ang iba pa na maaaring hindi na namin nababanggit dito dahil sa
maaring nakakalimutan namin, pero iba-iba ang mga sitwasyon namin na hinaharap. May problema sa larangang pampisikal, may problema sa relationship, may problema sa financial, may problema sa trabaho, at iba't ibang bagay na hinaharap sa buhay. Dalangin namin, Panginoon, katagpuin mo kami. Katagpuin mo ang bawat isa sa amin, pero higit sa lahat, katagpuin mo ang pangangailangang espiritual namin. Muli, ang papuri at ang pasasalamat ay tanging sa iyo lamang, aming Panginoong Diyos. Ang lahat ng ito'y dalangin namin alang-alang kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kaya tayo po'y makakaupo na. At ating pong lilikumin ang ating mga handog para sa gawain ng Panginoon bilang bahagi ng ating pagsamba sa Kanya ngayon. At while we are gathering our offerings, we will be singing another hymn. Softly and tenderly, Jesus is calling.
Okay, ngayon pong hapong ito ay pansamantala tayong titigil sa ating pong serye sa Book of Judges. Mahaba-haba pa naman po ang ating lakbayin sa aklat na ito. At gusto kong pag-usapan natin ang paksa na maaring napaka-basic, maaring familiar din sa ating lahat. At isang payak na paksa, ngunit fundamental, pangunahin at mahalaga na atin pong talakayin from time to time. At yan ay walang iba kundi yung ating kaligtasan, o pwede nating sabihin yung spiritual conversion nating lahat. Lahat tayo ay aware, palagay ko, na ang ating pong dating Pangulong Noynoy Aquino ay binawian ng buhay this week. Ito ang pwede nating sabihin napakalaking balita na nangyari ngayong linggong ito. At naggulat ang marami, lalo na ang kanyang pamilya, sa pagpanaw niya. Bagamat ayon sa balita, ang dating Pangulo ay parang in and out na rin sa hospital bago pa mag-pandemic, pero walang sino man ay umaasa na at this time ay mamamatay siya o babawian siya ng buhay. At sigurado naman na ang ating pong Pangulo kaya naman niyang bumayad ng mga mahuhusay na espesyalista para mag-alaga sa kanya, pero talagang ganon, dumating siya sa ganitong sitwasyon at siya po ay bata pa rin naman, 61 years old. Binanggit ko ito dahil ipinapakita lamang na ang kamatayan ay darating sa sino man at hindi ito rumerespeto ng edad, hindi niya nirerespeto ang katatayuan niya sa lipunan. Siya ba ay isang taong may mataas na kalalagayan sa lipunan, o siya ay isang simpleng tao lamang at hindi halos nakikilala, o siya ba'y mayaman, o siya ba'y mahirap. As katulad nga ng sinabi ko, wala namang duda ng ating Pangulo ay may capacity, may capability na magpaalaga sa mga mahuhusay na doktor at ibigay sa kanya yung best treatment. Ngunit, kung talagang darating ka sa time mo, wala kang magagawa sapagkat ang buhay natin ay nasa kamay lang talaga ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, nararapat lamang na paalalahanan tayo, mga kapatid at mga kaibigan na naririto, at sariwain sa atin from time to time yung real and ultimate need of man, o pwede nating sabihin the greatest need of man. And ano yun? Yung kanyang spiritual conversion, yung kanyang pagbabagong espiritual. Yun ang kailangan talaga ng tao. That is the greatest need of man. Kaya nga pinamagatan ko ang ating pag-aaral ngayon na the greatest thing of all. At buksan nyo ngayon ang inyong mga Biblia sa Matthew chapter 18 and verse 3. Now, hindi na natin babasahin yung mga naunang talata para lang for the sake of time, pero siguro alam natin yung konteksto nito. Pero verse 3, itong sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago." Yung pong ginamit na salita ay magbago sa Tagalog, sa ESV ay turn, sa King James, converted and be converted, at saka sa NIV naman ay change ang ginamit, at maging tulad sa mga bata, kailan may hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ito po ang salita ng Panginoon. Now, kung titingnan natin ang mga parallel passage nito, meron po kasi itong mga kawangking mga sitas, sa iba pang bahagi ng Gospel. Halimbawa, sa Mark chapter 9 verses 33 to 37, and then sa Luke chapter 9 verses 46 to 48, makikita nyo na ang nangyari rito, yung mga alagad ay nagtatalo-talo. Kung sino among them ang magiging mas dakila doon sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos, nagtatalo-talo sila. Nung lumapit ang Panginoong Jesucristo at inalam, ano bang pinagtatalunan ninyo? Tumahimik silang lahat.
Kasi siyempre nakakahiya no? Na aminin nila na nagtatalo-talo sila para doon sa kung sino sa among them ang mga mas dakila sa pagdating sa kaharian ng langit. Pero hindi naman siyempre lingid yan sa ating Panginoong Kristo. Na-detect naman ng Panginoong Kristo kung ano ang nasa puso ng mga alagad na ito. Alam naman ng Panginoong Kristo na mukhang merong rivalry na nangyayari among them. No? And if we step back a little, sa chapter 17 verses 22 to 23, doon ay in-announce ng Panginoong Kristo ang kanyang nalalapit na pagdurusa at kamatayan. No? In-announce niya yan sa kanyang mga alagad. At nung sabihin niya ito sa mga alagad, silang lahat ay nalungkot at nabalisa. Nagkaroon ng distress among them. Pero parang saglit lang yung distress Saglit lang yung pagkalungkot nilang lahat Dahil, ang nangyari rito, pagkatapos nilang ma-distress, balik na naman sila doon sa issue. Sino sa kanila ang pinakadakila pagdating ng araw? In fact, itong dispute na ito will continue hanggang sa chapter 20 na kung saan itong si Santiago, si Juan, at yung kanilang nanay isinama pa na sila ay lumapit sa Panginoong Kristo para sabihin, sana pagka dumating na yung araw na uupo ka na sa iyong trono, ilagay mo naman yung aking anak sa kanan, yung isa naman ay sa kaliwa. Tapos sabi ng mga ibang alagad, yung 10 nagalit sa kanila. Bakit? Siguro naisip ng mga alagad, ba't kayo lang? Paano naman kami? O something like that. So nakikita nyo ba yung issue na ito, na itong mga taong ito, nag-iisip sila, sino yung pinakamagaling, sino yung pinakadakila, sino yung itatanghal sa araw na yon, doon sa kaharian ng langit. At dahil doon, yan ang nagbunsod sa ating Panginoong Kristo para sabihin sa kanila kung ano yung greatest thing of all. The greatest thing of all ay hindi yung kung sino sa inyo ang dakila, kung sino among you ang mas nandoon sa kanan o nasa kaliwa ng Panginoong Kristo. The greatest thing of all ay maranasan ng isang tao yung spiritual conversion. At ipinaliwanag niya rin dito kung paano mangyayari yon. Kaya yan ang mensahe na gusto kong dalhin sa inyo ngayong hapong ito from this passage, from this verse. Spiritual conversion is the greatest blessing of all. Spiritual conversion is the greatest blessing of all. Now, let me share to you 2 headings. Number 1, the importance of spiritual conversion, and the indicator of spiritual conversion. Gaano ba kahalaga itong spiritual conversion? Gaano ba kahalaga yung sinabi ng Panginoong Kristo rito sa verse 3? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago. No? Yung ginamit nga sa King James ay, malibang kayo'y ma-convert unless you be converted. Sa NIV ay, unless you be changed, ay hindi ninyo, at maging katulad kayo sa mga maliliit na bata, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Now, in reality, hindi iniisip ng Panginoong Kristo na ang conversion experience ay mahalaga, no? O napakahalaga, kundi ito ang pinakamahalaga sa lahat. It is not just something worth thinking about, but it is foolishness when one is not thinking it about. Whether we like it or not, lahat tayo rito, bata man, may edad na, meron tayong haharapin na panibagong mundo. Lahat tayo rito. No? Whether we like it or not, we will be facing another world. We have a next world to consider. Paano natin matitiyak? Paano mo matitiyak na magkakaroon ka ng isang happy and heavenly future? Ayon sa Panginoong Kristo, hindi lahat ay pupunta sa langit, sa kaharian ng langit. Hindi lahat ay maggugugol ng walang hanggang buhay sa kaluwalhatian. Yun ang hint na sinabi doon sa verse na binasa natin. Unless you turn
and become children, you will never enter the kingdom of heaven. So, ano sinasabi ng talata? Hindi lahat ay makakarating sa kaharian ng langit. Madalas nating naririnig sa mga namatayan na, no? Yung mga kamag-anak o na may namatay silang mahal sa buhay. Ano mang klase ng buhay ng taong yun, lagi yan sinasabi, may you rest in peace. Ano mang klase ng buhay meron siya? Huh? Siya man ay relihiyoso, walang pakialam sa mga bagay ng Diyos, may you rest in peace. Ang tanong paano matitiyak na yung taong namatay na yon ay nagre-rest in peace talaga? Paano natin matitiyak? Now, Jesus is saying here that only converted people are guaranteed to enter the kingdom of heaven. Kaya nga, anong halaga nito? What is the importance of spiritual conversion? Your heavenly sphere is guaranteed. Your heavenly sphere is guaranteed. Only those who are converted spiritually ang siyang may katiyakan ng kaharian ng langit. And what does it mean to be spiritually converted? Ano bang ibig sabihin pag sinabing spiritually converted ka? It means meron kang isang bagong puso, bagong kalikasan na magdadala sa isang panibagong direksyon ng buhay. A changed heart, a change of nature that will lead you to a new direction or a change of direction in life. Yun ang ibig sabihin ng spiritual conversion. As simple as that. Naalala ko nga yung isang kwento patungkol doon sa isang Englishman na turista na pumunta ng Amerika for the first time. Pagdating niya sa airport, agad-agad siyang nag-rent ng car na magagamit niya for the whole week ng kanya pag-i-stay sa Amerika. Ang problema, hindi niya alam na sa Amerika, pagka nagda-drive ka, nasa right side ka. Kasi pag pumunta kayo sa England, sa maraming lugar sa Europe, nasa left side ang ang sasakyan. Hindi katulad sa atin, di ba? Dito right side kasi pattern tayo sa Amerika. Sa ibang bansa, nasa left side. So, pumasok siya sa tinatawag na motorway. Ang tawag kasi parang mga tinatawag na expressway sa atin, ang tawag doon motorway. Pagpasok niya sa motorway, doon siya sa left side. Buti naman, walang traffic masyado at na-stop siya ng pulis at kung hindi siya siguro napatigil ng pulis, malaking aksidente ang pwedeng mangyari. No? Yung pangyayaring yun ay nagpaalala sa akin nung sinasabi ng Proverbs 14:12, merong daan, there is a way that seems right to man, but it leads to death. Merong daan na tila matuwid sa paningin ng tao, pero ang dulo noon ay kapahamakan. Maliban lang na yung lalaking yon na nag-drive sa isang maling direksyon ay mapatigil at mailagay sa tamang direksyon, something terrible could happen. In the same way, we need a change of direction in our lives. Pero paano mangyayari yun kung ang puso natin ay hindi na bago? Ang isip natin ay hindi na bago? Ang kalikasan natin ay hindi na bago? Siguradong walang direksyon na mangyayaring tama. And what could be worse than missing the kingdom of heaven? Meron pa ba kayong naisip na pinakamasahol na karanasan na hihigit pa na ma-miss mo yung kingdom of heaven? No. Nakita naman natin, sa lahat naman siguro ng mga taong kilala sa lipunan, kapag sila'y namamatay, presidente, sundalo, di ba? Merong tinatawag yan, merong pang 21 hand, tawag yan? Gun salute, di ba? Merong parang magarbong pagpapahayag ng pagparangal doon sa taong namatay. Well, it's fine, it's good. Pero palagay ko, ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi yung magarbong pagparangal sa isang taong namatay, kundi yung katiyakan na yung taong namatay
ay makakapasok sa kaharian ng langit. Anong saysay ng lahat ng mga magarbong parangal kung ang isang taong namatay ay hindi makakapasok ng kaharian ng langit? Wala nang masahol pang karanasan, mga kapatid at mga kaibigan, yung mamiss mo yung kingdom of heaven. Pero itong problema ang problema, ang tao gusto niyang tahakin ang sarili niyang direksyon. Ayaw niyang tahakin yung direksyon na gusto ng Diyos. Yan ang tao. Diba? Ang tao parang mga teenager na na suwail sa magulang. Na hindi nagpe-pay attention. Ganyan din tayo Para tayong mga suwail na teenager sa ating mga magulang, ayaw nating i-please sila. Gusto natin i-please yung sarili natin. Ganyan din tayo sa harapan ng Diyos. At yan ang daan ng kamatayan. Yan ang daan palayo sa Diyos. Yan ang daan palayo sa kaharian ng langit. Kaya kinakailangan na mayroong transformation. There must be transformation that must happen to us. There must be regeneration that should take place in our spirit. Dapat ay mayroong gawing pagkabuhay sa ating mga espiritong patay. Dapat ay makaranas ang isang tao ng pagpapala ng kaloob ng pananampalataya. At isang klase ng pananampalatayang tumitingin kay Kristo sa kanyang ginawa doon sa krus, na siya'y namatay at muling nabuhay para sa mga makasalanang tulad natin. Isang klase ng pananampalatayang nagdudulot ng pagsisisi sa kasalanan at pagtalikod sa kasalanan. Yan lamang ang daan para ang tao ay magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan doon sa kaharian ng langit. Pero hindi lamang ang kahalagahan nito ay your heavenly sphere is guaranteed, but your holy status is gained. Your holy status is gained. Now, we have to understand, friends, that to be in the kingdom of heaven, one must be holy. Para makarating ka sa kaharian ng langit, dapat banal ka. Kung hindi ka banal, you don't belong there. Hindi mo ma-enjoy actually ang heaven if you are not holy. Naranasan mo na bang pumunta sa isang lugar o makasama yung mga taong ayaw na ayaw mo makasama? Ha? Di ba parang miserable pakiramdam mo no? Ganon din yun. Kung hindi ka banal at makakapasok ka sa kaharian ng langit, hindi feel at home yun. Hindi mo mararamdaman ng you belong there. Alala ko tuloy yung kay Spurgeon ko ba nabasa yun o na matagal na no? Na merong isang young preacher daw sa London noong 17th century, something like that, no, na nangaral sa kanilang simbahan. Pagkatapos sabi niya, alam nyo, doon sa langit, hindi pwedeng pumasok doon ang mga mandurukot at mga magnanakaw. Sapagkat kapag nakapasok sila doon, siguradong mawawala ang wallet ng mga anghel. Nung pagkatapos niyang mag-preach, nilapitan siya ng isang membro. Yung membro doon ay mayor ng Cambridge, no? Nilapitan siya, sabi niya, sa palagi ko, there is something wrong with your preaching this morning. Kasi paano makakapandukot yung mga magnanakaw pag nakapunta sila sa langit? Wala namang wallet ang mga anghel. Dapat maayos yun. Sabi nung young preacher, ano? So, sabi niya, I think I have to correct what I said this morning on the following Sunday. On the following Sunday, sinabi niya, gusto kong baguhin, gusto kong i-correct yung sinabi ko noong nakaraang linggo. No? Na kapag may magnanakaw na pumasok doon sa kaharian ng langit, mawawala ang wallet ng mga anghel. Wala nga namang wallet ng mga anghel. Pero palagay ko, kapag nakapasok ang mga magnanakaw doon sa kaharian ng langit, nanakawin ang mga pakpak ng mga anghel.
Now, anong gustong sabihin? Bakit binabanggit yon? Ang punto lang, mga kapatid, hindi pwedeng pumasok sa kaharian ng langit ang sino mang hindi banal. That's the point. Because heaven is a holy place. You will be uncomfortable in heaven if you will be able to go there and that you are not holy. It means heaven is like God. Like God, perfectly pure and perfectly good. Nothing evil is allowed into it. Tingnan nyo yung sinasabi sa Psalms 24 verses 3 to 4. Who shall ascend in the hill of the Lord? And who shall stand in His holy place? He who has clean hands and pure heart, who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully. You see? Yun nga lang daw sa hill of the Lord, hindi ka makakaharap eh. Makakaharap sa Diyos kung hindi ka banal. Hindi malinis ang iyong kamay. Hindi dalisay ang iyong puso. The question is, sino ngayon sa atin dito ang banal? Sino sa atin dito ang perfectly pure in heart? Meron ba? At kung magiging totoong tapat tayo, sasabihin natin, walang sino man sa atin. Walang sino man sa ating banal at ganap sa kadalisayan sa ating mga puso. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin ng spiritual conversion. Kailangan natin ng pagbabagong espiritual. Spiritual conversion is a big thing. At ang spiritual conversion ay hindi lang ito parang nagbago ka ng damit, no? Hindi lang ito parang nagbago ka ng opinion, ng pananaw sa buhay. It is not just that we improve our behavior. It is not just about to be a better person. After all, maaaring better person ka pero mas may better pa rin sa'yo. O maaari rin namang maraming mga tao ay humahanga sa'yo. Mga taong nakasama mo, mga taong nakatrabaho mo, mga taong nakasalamuha mo. O maaari rin namang marami kang naitulong sa mga tao. Maaari kang marami kang naibigay na ambag sa ikabubuti ng nakararami. O maaaring ikaw ay isang mabuting ama, mabuting ina. Ikaw ay masunuring anak. No? Ikaw ay isang hard worker and faithful worker. O ikaw ay isang mabuting mamamayan na pwede kang tumanggap ng napakaraming award, but at the end of the day, you still fall short from the glory of God. Hindi mo pa rin naabot at hindi pa rin natin naabot ang pamantayan ng kabanalan at katuwiran ng Diyos. Ganun pa rin ang ating kalalagayan. Hindi pa rin natin nabigyan ng kasiyahan ng Diyos. Kaya nga, hindi pa rin tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sapagkat kung hindi natin ma-meet yung standard na yan, we will never enter the kingdom of heaven. Therefore, true conversion is not just a behavior, but a status. Ang totoong espiritual na pagbabago ay hindi lamang yung pagbabago ng ating katangian o ugali, kundi pagbabago ng ating katatayuan, kalalagayan, kondisyon. Yun ang pinag-uusapan dito. Kailangang mabago ang iyong kalalagayan, ang iyong kondisyon sa harapan ng Diyos. At walang ibang pwedeng gumawa niyan, kundi ang ating Panginoon sa Kristo lamang. Sapagkat siya lamang ang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Siya lamang ang sakdal sa kabanalan at katuwiran. Siya lang. Kaya kinakailangan, para ikaw ay makapasok sa kaharian ng langit, ay meron kang kaugnayan sa isang tagapagligtas na ganap at banal. Merong kakatawan sa iyo sa harapan ng isang banal na Diyos. Kaya nga, ini-encourage tayo ng salita ng Diyos na manampalataya kay Kristo. Magtiwala kay Kristo. Yakapin si Kristo. Kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa sa mga makasalanang tulad natin.
Yun lang ang paraan para ang isang tao ay tanggapin sa kaharian ng langit. Kinakailangang mabago ang iyong katatayuan, ang iyong status. Hindi lang yung behavior mo. Kasi yung behavior natin, no, sigurado ko, hindi papasayan sa harapan ng isang banal na Diyos. Pero tumungo tayo doon sa pangalawang bahagi, the indicator of spiritual conversion. Paano natin makikilala ang isang tao na converted na? Pwede ba natin siyang makilala? Pwede ba natin makita ito sa kanya? Pwede ba natin ito makita sa sarili natin? Pwede. Ang paliwanag ng Panginoong Jesucristo dito sa binasa natin ay ito. Dapat daw siyang maging like a little children. Maging tulad siya sa isang maliit na bata. Anong ibig sabihin nun? Now, of course, alam niyo na kung anong ibig sabihin, na hindi naman ibig sabihin nun ay maging childish siya, no? Anong ibig sabihin nun? Napaliwanag natin niya sa dalawang bahagi. Una, tingnan natin ano ang hindi ibig sabihin nun, what it is not. Pangalawa, tingnan natin kung ano ang ibig sabihin nun, what it is. So, what it is not. Hindi ibig sabihin, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo dito sa verse 3, no? Malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, kailanman hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi sinasabi ng Panginoong Jesucristo lahat ng batang maliliit ay dediretso ng langit. Kapag ikaw ay bata, sigurado langit ka na. Hindi lang ibig sabihin ng Panginoon. Boys and girls need to be converted as anybody else, like everybody else. Sapagkat ang mga bata na maliliit ay makasalanan din sa harapan ng Diyos. At kailangan din nila ng kapatawaran. Isang pagkakamalingan na malaganap ngayon ay yung paniniwala na yung mga bata ay inosente. No? Mga inosenteng anghel yan No, pwede naman natin talagang sabihin na kapag maliit pa ang isang bata, yung opportunity niya na makagawa ng kasalanan ay hindi pa marami kaysa sa mga may edad na tulad ng marami sa atin dito. Diba? Totoo naman yun. Ganun pa man, merong something sa puso ng isang bata na siyang dahilan kung bakit siya ay hindi pa rin tatanggapin ng Diyos. Yun ay ang kanyang pagiging makasalanan sa kanyang kalikasan. Proverbs 22 verse 15 says, "Foolishness is bound up in the heart of the child." Sa Tagalog yan, di ba? Ang kahangalan ay bumabalot sa puso ng isang bata. Napansin nyo ba na yung mga bata, hindi nyo na kinakailangan turuang maging sutil. No? Hindi nyo na kinakailangan turuang maging masuwayin. Natural. Na lumalabas yon sa kanila. Natural. Bakit? Yun na ang kalikasan natin. Lahat. Maging ng mga batang maliliit na mga cute na mga batang yan na sinasabi ng ibang mga inosenteng anghel. Lahat ng bata ay makasalanan sa kanilang kalikasan. Kaya natural silang gumagawa ng kasalanan kahit hindi pa nga nila naiintindihan ang kasalanan. Ewan ko naikwento ko sa inyo yung patungkol sa pagong at saka sa alakdan. Di ba? Yung minsan sabi nung alakdan sa pagong, pwede ba tulungan mo naman ako makarating doon sa kabilang bahagi ng ilog? Mahina ako sa langoy Ang layo nun, baka malunod ako. Sabi niya, kaya pwede ba sakay ako dyan sa likod mo? Sabi ng pagong. Sabi ko, bakit ko gagawin yan? Alam ko, kakagatin mo ko ng iyong kamandag. No? At kapag kinagat mo ako, lulubog ako, malulunod ako. Sapagkat yung kamandag, siyempre mamamatay siya. Sabi nung scorpion o nung alakdan. Sabi niya, nasa naman ang logic ng sinasabi mo? Pag kinagat kita ng aking kamandag, di pareho tayo malulunod. Ba't ko gagawin yun? Oo nga naman, Sabi nung pagong, sige, sakay ka na. Tinawid nila yung ilog sa kalagitnaan, kinagat
ng scorpion yung pagong. At unti-unti silang lumubog. Pero habang lumulubog, sabi nung pagong, di ba sinabi mo kanina, walang logic dun sa gagawin mo sa akin, ba't mo ko kinagat? Sabi niya, actually, hindi naman logic ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito yung nature ko eh. Ang pinag-uusapan ako ay isang alakdan, talagang natural sa aking mga gat at magpakawala ng aking kamandag. Ganon din yung mga bata, yung mga cute na mga bata na meron tayo nakikita dyan sa ating paligid. Children are born sinners, thus they are naturally selfish. They are naturally naughty. And this is the reason why we read in Proverbs 22:6a, train up a child in the way he should go. Yan ang sabi, diba? Train up a child. Hindi sinabing train up a young man or a teenager, a child in the way he should go. Kaya kayo mga bata, baka may nanonood sa akin, nakikinig yung mga bata rito. Marami naman sigurong nanonood dyan. Gusto kong sabihin sa inyo, hindi porket bata kayo, ay sasabihin nyo, saka ko na lang iisipin yung patungkol sa kaligtasan ko kasi bata pa ako eh. Pag may edad na, pagka nagka-edad na ako. At huwag nyo rin isipin na dahil bata kayo, pupunta kayo sa langit pag namatay kayo. Hindi. Kinakailangan nyo ng tagapagligtas. Kinakailangan nyo ng manunubos. Kinakailangan nyo manampalataya kay Kristo ngayon. Ang tamang edad ay yung edad ninyo ngayon. Huwag nyo nang hintayin na kayo'y tumanda. Dahil ang tamang edad ay yung edad ninyo ngayon. Para makatiyak kayo na pupunta kayo doon sa heaven. Doon sa kingdom of heaven. So, anong ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin, sabi ko nga, na all children are converted. Kundi ang ibig sabihin ay childlike dependence. Childlike dependence. Now, pansinin nyo na yung mga maliliit na bata, they are dependent to their parents. Di ba? And wala silang concern sa kanilang social status. Yung maliliit na bata, hindi nila iniisip, ano ba yung kalalagayan ko sa lipunan? Anak ba ako ng presidente? Anak ba ako ng mayor? O anak ba ako ng isang simpleng tao lamang ng magsasaka o mangingisda? Hindi nila iniisip yun eh. Napansin niyo ba? They're not so concerned with their social status. They're just dependent to their parents. Kaya nga, yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na ito na maging tulad kayo sa mga bata, it has something to do with condition, not with character. Kasi pag tingnan mo yung character ng bata, kitang-kita mo na yung pagiging makasalanan nila eh. Pero meron silang katatayuan sa buhay na yun ang gustong sabihin dito ng Panginoon. Dapat maging katulad tayo, yung kanilang pagiging dependent sa iba. At hindi nila tinitingnan kung ano yung social status nila, kung ano yung rights nila. Basta dependent sila sa iba. Kailan ba tayo nakakawala sa pagiging maliit na bata? Di ba pagka may kumpiyansa na tayo sa ating mga paa, sa ating mga kamay, sa ating mga isip, sa ating mga kakayanan. Yan. Doon na nagsisimulang, hindi ka na maliit na bata. The thing that marks out a child is his dependence to his parents. Di ba? Mga bata, kailangan nila magulang nila para sa pagkain nila, para sa damit nila, para sa kapakanan nila. Yan ang mga bata. Kaya nga, mga bata, mapapaniwala mo ng lahat ng bagay. Kaya mo utuin eh. O dyan may mumu dyan. Kahit na hindi totoo, napapaniwala mo sila. Kaya tuloy, natatakot sa gabi. O huwag kang maglalaro kasi pag nasugatan ka, lalabas ang pare. Ganun ang panakot sa amin ng mga bata pa kami. Tuloy, pag nasusugatan ako, saan ang pare?
Hinihintay ko kapag may pare daw na lalabas doon. Hindi ko maintindihan bakit. Ganon din ang mga taong tatanggapin sa kaharian ng langit. Yung mga tao na nakasalig lang doon sa ginawa ni Kristo. Yung dependence niya at trust niya, nandoon lang sa ginawa ni Kristo, hindi doon sa kanyang sariling kakayanan, hindi sa kanyang sariling abilidad, hindi sa kanyang sariling lakas. Doon lang sa ginawa ni Kristo. Nakasalig sa ginawa ni Kristo para sa kanyang kaligtasan, sa kanyang kapatawaran, para siya ay tanggapin ng Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan yun. Yun yung sinasabi rito. No? At kapag tinitingnan niya ang salita ng Diyos, hindi siya nakikipag-argue rito. Na para bang mas magaling siya sa Diyos na sumulat nito. No? Di ba may mga ganyan tao, inaargue yung Bible. Para bang mas magaling pa siya doon sa nagsulat. Merong Bible study kami. Alam ni Tony yan tinanong ako Sabi niya, bakit si Kristo daw walang kasalanan? Anak naman siya ni Maria. Makasalanan din sabi ko nga pinaliwanag ko na, di ba sabi doon sa Bible, babasahin ko uli sa'yo ang sabi rito, at bumanlong ang banal na espiritu sa sinapupunan ni Maria. No? Para nang sa ganon, mapangalagaan ng batang ito at siya'y walang kalikasan ng pagiging makasalanan. Hindi si Maria, pabalikan na naman ako, makasalanan si Maria. Malapit ko nang sabi, mas marunong ka pa kay Lord. Yun na nga ang paliwanag dyan wala nang iba. Pinipilit na inaargue yun na yun lang naman ang paliwanag dun Kaya si Kristo walang nature ng sin dahil nga, di ba kinunsib siya ng Holy Spirit sa sinapupunan ni Mary para mapangalagaan na maproteksyonan siya at hindi siya magkaroon ng kalikasan ng pagiging makasalanan. Hindi na siya umati ng Bible study pagkatapos. Gusto niya kasi ina-argue lagi yung scripture. No? Ang isang mananampalataya na nakaasa at nakasalig sa Panginoon Kristo, sa tuwing tinitingnan niya ang salita ng Diyos, hindi niya ina-argue ito, tinitingnan niya ito na salita ng Diyos para sa kanya. No? Na makakatulong para sa kanya. Handa siyang matuto rito. Gusto niyang makilala ang Diyos at gusto niyang i-please ang Diyos. Tinatanggap niya na alam ng Diyos kung ano ang best para sa kanya. At bagamat sa katotohanan ay hindi pa rin siya perpekto. Natitisod pa rin, natatalisod pa rin, nahuhulog pa rin sa kasalanan, but deep inside, sa kanyang puso, gusto niyang sumunod. Gusto niyang i-please ang Diyos. Gusto niyang makabahagi sa pagsulong ng interes ng Diyos. Yun ang isang totoong mananampalataya na dependent sa Diyos. Hindi niya tinitingnan yung kanyang social status kung sino man siya. Tinitingnan niya na siya ay nakadepende lang sa magagawa ng Panginoong Kristo sa kanya. No? So, ang tanong ko spiritually converted na ba ikaw? Ikaw ba'y nagkaroon na ng pagbabagong espiritual ngayon? Kung ang sagot mo ay oo, then dapat meron kang desire, meron kang determination to serve Him, to fight sin, to please Him, to obey Him. Yan ang dapat na nandoon sa puso mo. Pero kung hindi pa, kailangan mo ng klase ng pagsalig tulad ng isang maliit na bata. Sa ginawa ni Kristo, doon sa krus, para sa mga makasalanang tulad mo. Dapat kang tumalikod sa kasalanan, tumakbo kay Kristo, yakapin si Kristo ng merong dependence. Siya lang ang pwedeng magligtas sa iyo at magdala sa iyo sa kaharian ng langit. At kapag nangyari yan, nangyari sa iyo ang pinakadakilang bagay sa buhay.
because spiritual conversion is the greatest thing of all. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mong ito na napagbulay-bulayan namin. Sana po ang lahat ng ito ay nagbigay sa amin ng mahalagang aral at turo at pagpapaalala doon sa mga maaring nakarinig na nito, maaring alam na ito. Ipaalala sa amin na tunay na dakila ang kaligtasan dahil hindi kami karapat-dapat sa kingdom of heaven. Hindi kami dapat pumunta roon sapagkat mga kasalanan kami. Binago mo ang aming status, binago mo ang aming kondisyon na nagdulot ng pagbabago ng aming pananaw, ng aming opinion, ng aming desire sa buhay na ito. At yan ay i-please kayo. Pero maaring marami pa sa amin dito, maaring nanonood sa aming live stream na hanggang ngayon ay hindi pa mananampalataya, hindi pa spiritually converted. I pray, Lord, be merciful to them. Sila man ay mga maliliit na bata na nanonood, mga teenagers, mga may edad na. I pray, work in their hearts. Magkaroon sila ng pananampalataya. At magkaroon sila ng dependence sa ginawa ni Kristo tulad ng dependence ng isang bata sa kanyang magulang. Dalangin namin yun po ang siyang mangyari. Muli, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan, sa mga salita mong aming pinagbulay-bulayan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, para sa ating huling himno, awitin natin ang The Lord is my salvation. He will not leave me.
The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love? My debt is paid and the victory won. The Lord is my salvation. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. The Lord is our salvation. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. The Lord is our salvation. The Lord is our salvation. The Lord is our salvation. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Lingapin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen. Saglit po tayong magkaroon ng pananahimik at pagbubulay-bulay sa ating mga dako. Ating pong awitin ng ating pong doxology. Praise God.